Habang naglilinis ng salamin ng babae, bigla niyang nadiskubre, biglang gumalaw ang babaeng nasa refleksyon sa salamin, pero nang tumalikod siya para tignan, ang larawan ay walang kakaiba. Noong una ay naisip niya na tiyak na nakikita niya ang mga bagay, dahil paano gumagalaw ang larawan, pero ang sumunod na nangyari, habang buhay mo siyang pagsisihan, dahil sa kwarto ng panganay na babae ay mayroon ding kakaibang larawan, ang nasa larawan ay may hawak na gunting at sukle. Simula nang lumipat sa bagong bahay na ito, lalong natakot ang nakatatandang anak na babae, kaya agad na gustong i-take down ng picture. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila tumubo sa dingding ang painting, hindi matanggal, parang hindi picture ang nasa dingding, ngunit isang tao. Nang gabing iyon, ang panganay na anak na babae ay natutulog sa silid, ngunit napakabilis sa tabi niya ang tunog ng pagputol ng gunting, maya-maya pa ay misteryosong ginupit ang kanyang buhok. Nang magising siya kinabukasan, ang magandang mahabang buhok ay basta-basta naputol. Galit na inisip ni Annie ang makulit na kapatid, dapat tumakbo diretso sa kwarto ni ate para ayusin ang score. Ano na, mga bata? Teka, tumigil ka. Ginupit niya yung buhok ko kagabi. Gayunpaman, ang kakaiba ay, walang alam ang kapatid ko tungkol dito. Sa mukha na puno pa rin ng inosente. Dahil kagabi ay nanatili siya sa kanyang silid at hindi pumunta kung saan-saan, ito ang nagpagulo kay Annie. Di nagtagal ay gabi na. Katatapos lang niyang maghugas ng buhok at naghahanda na para matulog. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang narinig ang tunog ng paghila. Dahil misteryosong ginupit ang buhok ko kagabi, habang tinitignan niya ang larawan sa silid, mas lalong hindi siya komportable. Dapat direktang kumuha ng puting tela upang takpan. Sino mag-aakalang gabi na? Mula sa likod ng puting tela ay dahan-daang lumabas ang isang kamay, magsimulang maggupit muli ng kanyang buhok. Nang imulat ni Annie ang kanyang mga mata, mabilis na binawi ang kamay sa likod ng puting tela. Tingnan mo ang gupit mong buhok. Muling naisip ni Annie ang kanyang kapatid, ngunit nang magdesisyon siyang lumabas para turuan ang kanyang kapatid, biglang huminto. Hindi kasi pwedeng pumasok si ate sa kwarto niya ng ganitong gabi. Habang siya ay nagdududa, biglang gumalaw ang puting tela sa painting. Malabong may nakitang nakatayo sa likod. Ito ang nagpatayo ng balahibo ni Annie, nagmamadaling magtago sa closet sa tabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang bumagsak ang puting tela sa lupa, ngunit walang lumitaw sa likod. Nang hindi alam ni Annie ang gagawin, biglang narinig sa likod ang tunog ng pagputol ng gunting, lumitaw ang figure sa likuran niya. Tulong. Natakot si Annie at nagpupumiglas, kakalabas lang ng closet. Anong meron? Anong nangyari? Nang marinig ang sigaw, nagmadaling pumasok ang mga magulang, tanungin si Annie kung ano ang nangyari, ngunit ngayon ay natakot si Annie sa kanyang talino, patuloy na itinuro ang kakaibang larawan sa dingding, umiiyak na sabi ng lalaking nasa picture na tumakbo palabas, dahil dito ay naghinala ang kanyang ama, dahil paano magkakaroon ng mga tao sa larawan, nasa likod ko lang siya. Okay, baka binangungot ako. Akala ng lahat ay binangungot lang si Annie, pero halatang putol ang buhok niya. Ang pagtingin sa dalaga ay mukhang hindi siya nagsisinungaling, nagpa siya si Itay na tanggalin ang kakaibang painting na ito. Kaya kami na ang bahala sa painting na ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang painting ay parang tumutubo sa dingding, hindi ito may baba, hindi pwede, kailangang tawagan ng ama ang kanyang anak, dalawang tao ang nagtulungan upang ibaba ang pagpipinta. Sa hindi inaasahan, mas nakakatakot ang sumunod na nangyari, nang gabing iyon ay natutulog ang aking ina sa silid, biglang may narinig na yabag mula sa labas, noong una ay inakala niyang isang magnanakaw ang pumasok sa bahay, sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumabas siya ng kwarto, nakita ko ang isa pang batang lalaki na hindi natutulog, tumatakbo sa hagdan, sa wakas ay dumiretso sa painting sa dingding, ngunit malinaw. Hindi mo anak ang batang iyon, ngunit ang taong nasa larawan.